DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat ng mapabuti ang bawat Pilipino sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews,
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tindahan ni Aling Nelia at sa buong Pilipinas, 6:08 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagsisiuwian na ang mga main characters sa iba't ibang mga probinsya at mga pasyalan ngayong pagsisimula ng bakasyon din, syempre. At syempre yung Holy Week. Kaya, Main character, no? oo. Napupuno na ang mga terminal ng bus, yung mga pantalan, at yung mga paliparan. Yun, marami ng pasahero ang unti-unting dumadagsa nga sa mga sakayan o sa Ayun. mga terminal at port ngayong Lunes Santo. Habang kasama niyong kakiskisan ng mga siko ang ating mga kumbatsero, Katunying at Ka Jerry, na marahil Nasa- kasama nyo. Saan nga ba? Sa mga umpukan na binabanggit namin, yan sa mga terminal, sa mga sakayan na yan, kami naman dito, napapasana all. Patuloy na kakayod, no? Oo, sapagkat, hanggang Miyerkules. Kami ano lang kami, secondary characters lang kami. Hindi main character. Hindi kami main character. Oo. Simula na ho ng pagdagsa ng mga pasahero at marami sa mga terminal ng bus ang fully booked na batay doon sa mga monitoring, hindi lamang ho ng DZRH News kundi ng mga pahayag na rin ng iba't ibang mga sakayan, partner. Partikular dyan sa areas ng Bicol, dito sa Luzon, at yung ilan ding mga sakayan patungo naman sa Kabisayaan ay last week pa puno yung mga kanilang mga schedule. Lalo dyan sa Batangas Port, talagang dinadagsa na raw. Hindi pa ngayong Lunes, kundi last week pa, dinadagsa na daw ng mga biyaherong pupunta sa kanilang probinsya. Bagamat ang sinasabi ng Metropolitan Manila Development Authority ay tapos na yung mga panahon na kung tawagin may Carmageddon, partner, kapag Miyerkules Santo. Well, we expect syempre na most of us medyo aalagwa kapag Miyerkules Santo pa. Ang sinasabi ng ating traffic authorities, batay doon sa kanilang mga naobserbahan sa nakaraang mga very very long weekend, yung very weekend pa lamang bago yung long weekend, sinasamantala na ng ating mga pasahero. Ayun yung mga Pag-uwi. maagang nagbabakasyon, no? Ayan, oo, yung mga maagang Sana all. yung mga Nag-leave. maagang tumatakas nagli-leave. Oo, Ayan. vacation leave. Ayun. Kaya marami na't naramdaman na agad natin sa ating mga terminal, ayan, sa mga kakalsadaan.
Kumusta ho kayo, Pilipinas? Magandang umaga. Marahil ho, nagtataka kayo kung sino-sino na naman tong mga Miron. Oo. Mga Poncio Pilatong naririnig ho ninyo. At wala ho yung atin hong mga main character at palakbay ngayon sa kung saan pagtiisan nyo ho muna kami hanggang alas 6 ng umaga. Oo, hanggang Miyerkules nga ata ito. Hanggang Miyerkules pa nga ng alas 6 ng umaga. Oo. Pagpasensya nyo na ho, pero sabay-sabay ho tayong tumutok pa rin sa mga lagay ng ating mga lansangan. Of course, yung atin hong security at yung atin hong mga iba't iba pang mga balita at mga impormasyon na dapat nating malaman by the time na tayo naglalakbay man o kailangan natin ng gabay doon sa ating mga susunod ng desisyon. Ito pa rin ho, just the same, ang programang 2x2 sa DZRH, minus Anthony Tabera at Jerry Baha, kami ho yung makakasama hanggang 6 in the morning. Tina Nolasco po. Ito naman si Edniel Parrosa. (6:13 in the morning). Sa ating pagbabalik, pasadahan agad natin ang mga pinakamalalaking balitang nakalap na DZRH News sa Magdamag. Of course, kasama natin ang ACS Balita. Oras 13 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino, saan mang panig ng mundo. ACS Balita. Narito na ho ang ulo ng ating mga ACS Balita. ACS Balita. Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kasado na bukas. ACS Balita. Holy Week Exodus pinaghahandaan ng Philippine Coast Guard. ACS Balita. Pagpapalaya ng PAOK sa mga dayuhang nahuhuli ikinabahala ng Department of Justice. ACS Balita. Humanitarian team balik Pilipinas ngayong araw matapos ang misyon sa Myanmar. ACS Balita. Magkaibigan nagkasakitan dahil sa online sugal sa Quiapo, Maynila. ACS Balita. At 2 sundalo patay, isa sugatan sa ambush sa Basilan. ACS Balita. Yan ang headlines ng ating ACS Balita ngayong araw ng Lunes, 14 sa buwan ng Abril taong 2025. Sa ngalan ho ni na Anthony Taber at Jerry Baha, kami ang inyong makakasama. Ako po, Tina Nolasco. Ito naman si Edniel Parrosa. ACS Good News. Good news muna tayo. Kasado na ang big time na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas ho ito, Holy Tuesday. At ay sa pagtaya, halos 3 pesos at 80 sentimos ang ibabawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 3 naman sa diesel, habang 3 pesos at 50 sentimos ang maaring bawas sa kerosene. Ito'y batay pa rin sa 4 na araw na trading sa Mine of Platts ng Singapore. ACS Good News. 270 inmates mula sa New Bilibid Prison ang nabigyan ng libreng legal assistance ng Department of Justice Action Center. Kabilang na nagbenepisyo sa katanungan caravan ng ahensya ang mga inmates na senior citizens, persons with disabilities at may karamdaman. Kabilang sa mga nakiisa sa DOJ Action Center ang mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Quezon City at Manila Chapter, kasama ang San Sebastian College of Law at PUP at Philippine Law School. Pinuri naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang inisyatibo at pinasalamatan ang mga volunteer. ACS Balita. Hinimok ng Philippine Coast Guard ang publikong panatilihin ang ligtas na biyahe ngayong Holy Week sa harap ng pagdagsa ng mga biyahero. Sa panayam ng DZRH News kay PCG spokesman Commodore Alger Ricafrente, sinabi niyang nakapagtala na ang kanilang hanay ng katiting na pagtaas sa bilang ng mga port passenger. Ngunit gate ni Ricafrente, hindi pa ito ang peak season dahil ilan sa mga babiyahe pumapasok pa sa kanilang trabaho gaya ni Tina. Inasahang bubuhos ang pinakamaraming bilang ng mga pasahero sa araw pa ng Miyerkules, April 16. Ayon kay Ricafrente, naka-heightened alert na ang kanilang ahensya mula pa kahapon hanggang sa araw ng Linggo upang matiyak ang tahimik at ligtas na Semana Santa. Nagpapakalat din sila ng aabot ng 17,000 na mga tauhan ng Coast Guard sa buong bansa upang mag-monitor sa mga pantalan. Negative. Nakabakasyon na rin ata. Si Ricafrente. PCG spokesperson Ricafrente. Maya, balikan ho natin. ACS Balita. Eto, baka kasama dito si Ricafrente sa inaasahang sasamparaw sa 2.5 million na mga pasahero ang bubuhos sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayon po yung Semana Santa. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, ang naturang dagsa na mga biyahero ay mula pa nitong April 9 hanggang April 16 at pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay. Git ni Salvador, inaasahan ang pinakamaraming bilang ng mga pasahero sa Miyerkules Santo at Huwebes Santo. Paalala nito sa publiko, mas mainam pa rin na mag-book ng ticket kaysa mag-walk-in, lalo na para sa mga babiyahe patungong Bicol. ACS Balita.
Suspendido ang operasyon ng Pasig River Ferry Service mula Huwebes Santo hanggang sa Sabado de Gloria, April 17 hanggang April 19. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, ang suspensyon ng biyahe ng ferry service ay bilang pagbibigay daan sa paggunita ng Holy Week. Magbabalik ang operasyon ng MMDA Pasig River Ferry Service simula sa Lunes, April 21. ACS Balita. Samantala, nababahala si Justice Secretary Boying Remulla sa umano'y pagpapalaya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa mga dayuhang nasa kustodiya nito. Sa pahayag ni Remulla sa programang executive session sa DZRH, ipinunto ng kalihim ang nasabing gawain ng ilang opisyal ng PAOK kasunod ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na ipatigil ang operasyon ng Pogo sa bansa. Sa nasabing programa, pinangalanan ni Remulla si PAOK spokesperson Winston Casio bilang opisyal na nagpapalaya sa mga dayuhang detainee on bail sa pamamagitan ng recognizance. Giit ni Remulla, lagpas sa kapangyarihan ng PAOK ang magpalaya ng dayuhan dahil tanging ang Commissioner ng Bureau of Immigration lamang ang may otoridad na magpalaya ng foreigners sa pamamagitan ng recognizance. Samantala, aminado naman si Remulla na humihina na ang tiwala ng taong bayan sa otoridad, partikular na sa kapulisan, kaya't mas mainam anyang maibalik ang dating sistema kung saan itinatalaga ang mga pulis sa kanilang mga lugar kung saan mas alam nila ang komunidad. Kasi in this day of technology, ang pwede na talaga tayo mag local police na community based. Kasi andyan na naman ang CCTV, alam na lahat ng buhay ng tao. And ang mahalaga kasi, you know your policeman. Kilala ka. May reputation yung policeman from his community. Yes. Si Secretary Boying Remulla. ACS Balita. 6:24 sa pagpapatuloy ng ating mga ACS Balita. Balik Pilipinas na ngayong araw ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent matapos rumisponde sa mga biktima ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Bilang pagsalubong at pagkilala sa serbisyo ng naturang grupo na binubuo ng 89 personnel, isang formal na seremonya ang handog para sa kanila sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. Saludo naman si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno dahil sa commitment at kahandaan nilang tumulong sa karatig bansa. Tiniyak ni Nepomuceno na magiging payapa at ligtas ang pagbabalik ng contingent lula ng C-130 aircraft. Kung di ko nagkakamali, baka nakabalik na ito kanina lamang. Oo, dyan sa Villamor Air Base. ACS Balita. Eto naman, nauwi sa Bangayan at Pisikalan ang paglaro sa online gambling ng dalawang magkaibigan sa Quiapo, Maynila. Nag-viral pa online ang iringan ng mga ito matapos i-upload ng isa sa mga nakasaksi. Ito makikita natin sa ating screen, no? Itong online gambling. Ayon sa babaeng sangkot sa girian na unang nanakit sa video, nag-init ang kanyang ulo sa pangiinsulto ng kanyang kaibigan matapos itong matalo sa online gambling. Napag-alamang sinampal at binato pa nito ng monoblock o monoblock chair ang kaibigan na nooy nanonood lamang sa kanyang online sugal. Sa huli ay nagkaareglo ang dalawa at hindi na nagsampa pa ng reklamo sa barangay. Ito, kita po natin. Hindi online yung sugal pero magkakasama sila. Ayun nga rin. Harapan silang naglalaro. Parang ibig sabihin ba sila rin yung naglalaro dyan? Parang mobile games na parang yung ML. Ibig sabihin. Parang ganun no? Mobile ang sugal. Oo. Dahil kasi pag online sugal, ang iniisip mo parang yung Pogo style na correct, sa bahay. magkakalayo kayo na at di kayo magkakakila. Kumbaga may mga name lang na ano. Dapat ganoon ng Pogo. Nasa isang building yung operators pero nasa bahay-bahay yung mga players. Oo, kahit saan pwede kang maglaro. Ito makikita natin. Upo ka, no? Akala mo bingo eh. Wholesome ka pa pala, bingo na isip mo. Ako, lamay ang naisip. Lamay na may binguhan. Pwede. Pinag-connecta no? Online ang sugal, pero physical lang rambulan. Ganon katindi ang dahil lang dito sa sugal. Ang init talaga ng ulo ng mga tao ngayon, di lang sa kalsada. Isihan nyo lang ho. At sabi nga ng pagkor ano sabi nila?
Maging responsable. Ayun. Sa paglalaro. Sa paglalaro. Play responsibly. Samantala, malungkot na balita dahil patay ang 2 sundalo habang isa naman ang sugatan sa nangyaring pananambahang sa barangay Laylay, Tuburan, Basilan. Patay sa investigasyon, papunta sanang Charlie Company Command Post ang naturang mga sundalo ng 18th Infantry Battalion luna ng 2 motorsiklo ng pagbabarilin na mga hindi pa nakikilalang kawatan. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang 18th IB sa mga biktima ng walang awang pagpaslang habang naglilingkod sa bayan at tiniyak ang agaram tulong sa mga naulilang pamilya. Nagkakasana ngayon at nagpapatuloy itong operasyon ng otoridad para matugis sa mga nasa likod ng nabanggit na krimen. ACS Balita. Samantala, nanawagan naman si Camille Villar sa pamahalaan na pagtibayin at gawing institusyonal ang mga target na hakbang sa sektor ng edukasyon upang maisulong ang mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Sa hakbang na ito, nais ni Villar maiwasan ang mental health disorders na nauuwi sa bullying sa mga paaralan. Ayon pa sa Lady Solon, kailangang siguruhin na sila ay nasa hustong estado ng pag-iisip, lalo pat alam naman na malaki ang impluwensya ng peer pressure at discrimination sa mga paaralan na kadalasan ay nagiging dahilan ng bullying. Bilang tugon sa tumataas na bilang ng mga insidente ng bullying sa mga paaralan, sinabi ni Villar na dapat kumuha ng mas maraming guidance counselors ang mga institusyong pang-edukasyon upang magsagawa ng regular na counseling at masuri ang mental na kalagayan ng mga estudyante. Dagdag pa ni Villar, mahalaga ring mapalawak ang access sa mental health services at serbisyo ng mga therapists, hindi lamang sa mga paaralan kundi pati na rin sa mga komunidad upang matugunan ang lumalalang krisis sa mental health sa sektor ng edukasyon. ACS Balita. Sa ating pagbabalik, ating silipin ang mga sitwasyon sa mga terminal ng bus dito pa rin sa Metro Manila. Mayroon pa bang hahabol? At of course, kamustahin din natin yung kalagayan sa ating mga lansangan dahil kasama pa rin sa paalala ng otoridad yung kagyat na pag-iingat sa atin pagmamaneho, pagbiyahe kung kayo man ay nasa kakalsadahan. ACS Balita. 6:29 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Ano ang gusto mong mabago sa buhay mo? Ang anak ko kasi binubuli, yung depression. Paano ko kaya siya matutulungan? Opera ng nanang ko. May lumlum kaming itiutang. Sa bagong boses sa Senado tayo, Camille Villar. Gumawa ng batas pangkalusugan. Isusulong pa ang mas maraming tulong pangkalusugang mental at pisikal kay Camille Villar. Bagong boses, malakas ang bukas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.
ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. AS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. 6:32 ng umaga, ito pa rin ho ang ACS Balita sa DZRH 2x2 at kami pa rin ho ang inyong kasama hanggang alas 8 ng umaga. Ako po, Tina Nolasco. Ito naman si Edniel Parrosa. Ay, puntahan muna natin ang kalagayan ng atin hong mga kakalsadahan sapagkat nito hong araw ng linggo kahapon may kalunos-lunos na aksidente dito sa may Quezon City, partner. Grabe Isang pampasaherong jeepney ang tumaob at may mga ilang naitalang patay yung ating otoridad. 2 at 17 na daw ang sugatan. Oo, mataki mo, hindi pa yan hindi pa yan kumbaga Thursday, Friday o Saturday kung saan relatively mas maluwag yung mga kalsada. Talagang Sunday lang yan. Normal Sunday pa lamang yung kahapon. Pero ganyan na ho yung nangyari. Yung lisensya raw ng driver ng jeep na sangkot sa aksidente dyan sa Commonwealth Quezon City, tuluyan ng sinuspinde ng Land Transportation Office. Nababalita sa atin si RH number 5, Valde Gonzales. Valji, magandang umaga. Good morning, Ediel, Tina, at maging ng mga parokyano na tindahan ni Aling Nelia. 90 araw, 90 days na suspension ang ipinataw ng Land Transportation Office sa lisensya sa pagmamaneho ng driver ng jeep na sangkot sa malagim na aksidente sa Commonwealth Avenue, Quezon City kahapon. Kasabay nito inisyon din ng LTO ng show cause order ang may-ari ng jeep maging ng driver na magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat parusahan ng patong-patong na kaso. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II, bukod kasi dun sa 2 namatay, ay 7 pa ang malubhang nasugatan sa aksidente nang bumaliktad ang passenger jeep. Inatasan din ang may-ari ng jeep na dalhin ang sasakyan sa LTO Central Office para sa inspeksyon at evaluation kasama ang mga dokumento ng kanyang prangkisa. Batay sa inisyal na investigasyon at kuha ng CCTV camera sa lugar, masagi ng humaharurot na traditional jeepney ang isang modern jeep dahilan para ito'y tumagilid at tuluyang bumaligtad. 2 pang sasakyan ang nadamay ng traditional na jeepney sa malagim na aksidente. Nakakulong na ngayon ang tsuper ng jeep na nahaharap sa patong-patong na mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, damage to properties, multiple injuries at improper person to operate a motor vehicle. Matapos ang insidente, inutusan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ng LTO na palakasin pa ang road worthiness ng lahat ng sasakyan, lalo ng mga pampasahero na inaasahang maghahatid ng mga magsisiwi sa iba't ibang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ako si Van Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5, Val Gonzales. Eto, dako naman tayo at alamin ang sitwasyon dyan sa Florida Bus Terminal sa Sampaloc, Maynila. Ang detalye niyan ay hatid ni RH29 na Boy Gonzales. Boy G. Babalikan natin. Mukhang sumampa na ng bus. Sumakay na. At nagbakasyon. Hindi kapag ganitong panahon, Monday to Wednesday, kagaya na binamagit natin kanina, marami sa mga kababayan natin ay saka pa lamang din talaga naghahabol doon sa mga biyahe. Pero
curious din ako doon sa mga terminal ng bus na wala doon sa PITX o maging doon sa Cubao, sa Quezon City, sa Parañaque, partner. Ang dami ng mga fully book na biyahe. Pahirapan na. Oo. At kung makabook ka man, swertihan na. Oo, kaya si Wina Pearl Hesoro, ang perlas ng radyo, Sa dulo daw nakaupo. hindi, ewan ko, ang plano niya mukhang hindi eh. Hindi niya natutuloy? Mukhang ano siya talagang bayaning, magiting. Ganon. Work na lang, ano. Tapos na araw ng agitingan, pero may mga magigiting pa rin gagaya niya. Alam ko, parehas yan ni Ara eh. Ganon? Si Ara din. Yung ano natin, bagong ano. Oo, ang ating bagong kasamahan sa RH. Pipiliin na lamang kaysa makipag-agawan ng upuan dyan sa terminal. Pero binabanggit ho namin dito, yung mga kasama namin na yan, mga taga Bicol yan. Diba? Mga Bicolana. Actually, yan yung mga fully book na nabiyahe. Pero curious tayo sa pagkap dito sa Sampaloc, Maynila. Ano na bang biyahe yung mga fully book kung mayroon man? RH29 Boy Gonzales. Boy, magandang umaga. Good morning, Edmel. Ang fully book dito yung mga panghapon, yung mga biyahe. Pero sa umaga ay hindi naman. At sa ngayong alas 7 na umaga, may biyahe papunta ng Tugigaraw at Lawag alas 7 na umaga. Ayon kay Piaso ng dispatcher ng Florida Bus Terminal dito sa Ensyo. Isa sa Sampaloc sa Manila. May mga 5 o 6 na bus na galing ng probinsya ang kararating lamang ngayong umaga dito sa terminal. Sinabi nga ni Siason na mas marami ang mga pasahero na bandang alas 3 hanggang alas 6 ng gabi na biyahe. Dahil 12 oras sa Edniel ang biyahe kung mula dito sa terminal hanggang sa Tugigaraw. 12 oras ang biyahe. Pero ngayon ay kanina mas nauna akong dumating sa LTO. Dumating yung 2 LTO para mag-inspection din dito sa area ng terminal. At pati ang mga tauhan ng MMDA dumating na rin dito sa Ensyo dahil kanina ay nag-build up ng traffic dahil sa yung 4 na taxi ay nakabalagbag sa mismong kanto ng AS Loyola at Ensyo. Kaya ngayon medyo lumuwag na yung daloy na sakyan dito sa area to. Kung galing ka ng AS Loyola, papunta ka ng Ensyo, papunta ka ng Bustillos, dito kasi ang daan sa Ensyo Street. Sa ngayon ay hindi pa naman gaanong marami ang mga biyahe ngayong umaga patungo ng area ng Isabela, Tugigaraw, Lawag, ang biyahe ng Florida Bus Terminal. Mula rito sa Florida Bus Terminal, ito si Boy Gonzales para sa DCRH. Yes. Binabanggit ka mga fully book na ilang biyahe, pero usually kapag ganitong Holy Week o Semana Santa, para doon sa mga kababayan nating Katoliko, ano yung mga usually na peak days kung kailan sila kadalasang dumadagsa sa mga ganyan terminal? Hapon ang dumadagsa bandang alas 3 ayon kay Siason, hapon ang dumadagsa. Mga nakabook na yon. Ang fully book na hanggang 16 April 16. Ayun. At pero sa ngayon pag umaga ay hindi pa naman daw ayon kay Siason ang dispatcher nitong Florida Bus Terminal. At bagay ang dala-dala nitong mga kababayan natin pauwi sa area ng Tugigaraw at Lawag City. Yung sitwasyon dito. Boy? Yes, Boy, sa ngayon dahil kaunti pa lang yung pasahero, kamusta yung security dyan? Sine-check ba yung mga bagaheng dala nila? Ano yung mga bawal ipasok sa loob ng bus? Ang mga bawal ay mga flammable materials. Tapos mga baril siyempre, automatic yun. Yung mga patalim. Kaya dito sa Florida, dalawa itong nag-inspect yung taga-LTO. Tinitignan nila at yung boss, good morning sa DCRS. Nag-inspect na yung mga bus. Ano po, yan.
Team leader nyo, LTO boss, status na rin tayo ha. Ano na pa in-inspect nyo, na-inspect nyo na ngayon dito? Ano na na-inspect nyo sa dalawang bus? Tapos, ano ba titignan nyo? Ano ba, yung distribution, dapat meron sa loob. Ano pa? Gulong. Dapat makapalpan ko nung ginagkapanipit. But yung roadboard tinipit mo nung bus. Pero wala pa naman na lumalabas. Pasado pa naman. Pasado lahat sila. Anong oras kayo nag-inspect po rito? Hanggang anong oras kayo? Pero kasi may pinapapanan ko. Merong bigkapalit kayo. Basta bawat biyahe, in-inspect po niyo. Si Hamisola ng LTO. Salamat. Dalawa lang kayo dito. Tatlo. Ito, tatlo na. Yan, kararating lang kasi nila kaya ako kinausap Edwin. Yun na itong mga taga-LTO na nag-inspect. Yun ang nakikita ko, ang inspect lang nila sakyan. Pero yung mga pasakay, wala. Nakita ko, wala naman hindi naman na-inspect eh. Sa isa-isa. Tatanong na rin natin sa good morning. Yung mga sumasakay na-inspect ko niya. Yung mga dala-dala nila. Ano pa pangalan nila? Karamihan po. Kayo po yung driver. At doktor, direct-check niyo po yung bagahin nila. Automatic yun. Ano ba pangalan niya? Pakiulit. Karamihan. Roberto, salamat. Ilang oras sa biyahe niya? Pagigiraw? 14. Ganun katagal. Salamat po. 14 oras ka nakaupo. Pagigiraw ba? Pwede kay Boy Jill? So, kausap ka lang. Boy, so may comfort room dyan sa loob ng bus niyan. Alam ko sa Florida bus ganon? eh. May Oo. CRU yung bus. Meron ba? Ang conforme kasi, Depende sa ano. May comfort room kaya? May comfort room? Sa loob? Sa loob? Meron. Meron dito. Ang bawat bus nila. Pero yung iba naman, di ba, may mga stopover lang naman yan. Stopover naman yan sa mga probinsya. Mayroon kasi pag wala stopover. Sa 14 oras kang biyahe, kailangan din siyempre may mga kumakain yan sa bawat stopover. Yan pa rin na sitwasyon. Yes. Pwede dyan ang pet, boy. Last question na lang. Pwede ang magsakay ng pet o bawal din? Kung may dalang aso, pwede. May dala silang alaga. Depende sila. Aso. Ay, maliit lang, gano'n. Mag-compare siya. Mag-pampers, tapos pag isang pasahero, bayaran niya yung mga piniyari. Yung pang-puwan. Kailangan may pampers, siyempre. Diaper. 2 upuan. Bayaran niya yun. Bayaran niya yun kasi hindi pwede may kapatid niya. Hindi pala eh. Alright. Okay. Wala dito sa bus terminal ng Florida. Ito si Boy Gonzales. Balik sa inyong dalawa. Yan maraming salamat kay RH39 Boy Gonzales. Pero doon sa binabagit ni Boy Gonzales, partner, na binabangaw ka na dyan. Bakit may bangaw kami rin? May lamok actually. Lamok siya. Lamok. Actually, kahapon pa yan eh. Hindi ko mahuli-huli yan dito kahapon. Kinakagat na nga ako. Yung binabagit ni Boy G, alam natin niya kasi biyahero din tayo. Talagang kahit saan sa normal days, partner, hindi naman talaga kasing higpit yung pag Correct, yung pag-check ng mga bagahe. Sa yung mga personal na bagahe. Bagamat, yun nga, at least yung roadworthiness ng pinaka-bus, sinusuri ng LTO personnel. So, good job ho. Kaya lang, yun nga sa mga personal na bagahe, hindi talaga laging hinahalugog. Kung anong laman. Lalo na kung wala ka doon sa mga premier terminal such as PITX na may scanner. May scanner, parang LRT, MRT. Speaking of PITX, mamaya, babalikan ho natin yung sitwasyon dyan sa lugar na yan. Ito po muna ang inyong mga nakasama dito pa rin sa ACS Balita. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ano ang gusto mong mabago sa buhay mo? Maayo unta muda ko ang kita namo sa probinsya. May angat ko ang magulang ko sa hirap.
Sa bagong boses sa Senado tayo, Camille Villar. May Negosenso program na nagbibigay puhunan, training at suporta. Isusulong pa ang kabuhayan para sa mas maunlad na kinabukasan. Kay Camille Villar. Bagong boses sa sensong bukas. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent.
Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Kaya Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2. Ay, minus muna sa atin hong mga paborito, ang 2x2 tandem ni naka Jerry Bat, Anthony Taberna. Kami ho muna ang inyong makakasamagang alas 8 ng umaga. Tina Nolasco po. Ito po si Edniel Parrosa. Nakabantay pa rin ho ang buong pwersa ng DZRH News sa mga sitwasyon sa iba't ibang mga terminal, mga pantalan, mga paliparan at syempre mga kalsada. Ngayon hong panahon pa rin ho ng uwian relative to Semana Santa at summer vacation para sa ilang nating mga kababayan. Kaugnay ho niyan, natin namang puntahan, silipin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, itong premier landport dito sa may Southern NCR. Naroon po nakatutok si RH15, Giselle Ricafort. Magandang umaga, Giselle. Edmel, good morning. Pero para doon sa mga kababayan natin na magsisiuwian ng lalawigan, partikular patungong Bicolania, abay hindi gaan good news yung bubungad sa kanila. Dahil sa mga nakalipas na araw, 3 oras na de-delay ang biyahe ng ilang bus mula Parañaque Integrated Terminal Exchange papuntang Bicol. Kabilang dyan yung ilang biyahe nitong Filtranco na ayon sa dispatcher na si Mark Ela resulta ng malalang trapiko na nararanasan sa ilang rutang daraanan. Partikular niyan tinuko yung daan sa Calawag, Quezon na mayroon daw na kaliitan kaya nagkakaproblema yung sunod-sunod na daan ng mga sasakyan. Pero sa mga ganyan daw na pagkakataon, nagbabato naman daw yung mga bus line ng impormasyon sa pamunuan ng PITX mula sa ground upang maimpormahan din sa delay na biyahe yung iba nating kababayan na uuwi sa Kabikulan. Fully book na yung advance booking ng ilang bus line patungong Bicol pero na-accommodate pa rin yung mga walk-in dahil nagde-deploy sila ng karagdagang mga bus dito sa terminal. Ilan sa mga walang advance booking na pauwi ng Bicol ang alas 5 pa lamang ng umaga nagpunta dito sa terminal para makabili ng ticket at makailag sa mas mahabang pila mamaya ng iba pang mga mag-walk-in. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng ating panayam. Maaga lang kasi ako ng biyahe kasi para iwas na sa traffic kasi pag traffic kasi napakatagal lang ng biyahe. Kaya inagahan ko. Pinagana po namin kasi walk-in po kami para sigurado po na makakuha ng ticket. Biyaheng ano po kayo, sir? Biyaheng dito po kami. Anong oras po kayo dito? Mga 5 pa po. Nananatili naman na maluwag kaiba dito sa mga patungo o biyaheng Bicol ay maluwag pa rin yung schedule ng ilang bus company patungo naman na norte sa Semana Santa. Kagaya nitong baliwag ng PITX. Kaya kahit hindi ka nakapagpa-advance booking, kahit ngayon ka lang takbo dito sa terminal, makakauwi ka pa rin. Ayun nga na, meron lang pagkalit yung uwi mo dahil depende pa yan sa dating ng mga sasakyan. Marami pa akong tanong sa PITX. Mahaba pa. Oo, mahaba pa yung tanong natin kay Giselle. Yung biyahe pa Baguio, kasi yan yung usually na laging laging napupuno yan yung mga online booking pag PITX. Kamusta yung biyahe dyan pa Cordilleras? Oo, pa Baguio, Edniel, yung kabilang yung Solid North, halos punuan na yung kanilang schedule sa buong mahal na araw. Punuan na yung mga yan. Sa ibang lugar, maluwag pa. Pero kasi karaniwan daw talaga kapag pa Baguio, kapag ganito na Semana Santa, talagang punuan yung schedule dyan, Edniel. So punuan na yung kanilang advance booking pero kagaya nitong ilang bus company patungong Bicol po pwede pa.
pa. Pwede pa. Giselle, kamusta naman dyan sa obserbasyon mo yung priority lane? Nasusunod ba yung mga pila dyan para sa PWD, pregnant at senior citizen? Sa ngayon, Tina, hindi pa ganoon kahaba yung pila ng ating mga kababayan dito. So, okay pa naman sila dito. Hindi pa ganoon kahaba yung mga pila, kaya hindi pa rin nagkakaproblema kaiba sa mga nakalipas na araw na mahaba nga yung pila ng mga kababayan at especially yung mga nagwo-walk-in. Speaking of pila, kanina may binabanggit ka, partner, na foot traffic dyan sa PITX. Kumusta na pa yung yung projection ng PITX terminal? Kung nasunod na ba, umabot na ba sila sa peak hours o peak days to kanilang biyahe? Kasi ang binabanggit last week, itong PITX at saka dyan sa area sa Cubao, sa Quezon City, Sabado, Linggo, yung inaasahang dagsa ng mga tao. Naabutan na ba ng PITX yung peak na inaasahang pasahero ngayong very, very long weekend na susunod? Ang binabanggit, Edniel, ay Miyerkules Santo hanggang Biyernes Wednesday Santo aasahan yung pinaka-peak ng mga pasahero dito. 2.5 milyon na mga mananakay yung inaasahan na daraan dito sa PITX. Pero araw-araw palaging nababasag yung record yung mga nakalipas na araw ng foot traffic na naitatala nga dito sa terminal. Nasa halos 6,000 pa lang hanggang kaninang alas 5 ng umaga yung mga dumadaan natin na mga kababayan dito sa PITX. Hanggang kagabi naman 129,000 ang naunang projection ng pamunuan Sir Jason Salvador, yung tagapagsalita nitong PITX, nasa 126. Pero dahil nga ng bangit ko kanina, halos araw-araw nababasag yan yung record. Tumataas ng tumataas. Tsaka babantayan mo pa rin naman yan. Nandito lang din naman kami. Maraming salamat, Giselle. Thank you, Edniel. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:01 ng umaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide at Netwide. DZRH. Pangunahing balita.
Pangunahing balita. Narito na ho ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Holy Week Exodus, pinaghahandaan ng Philippine Coast Guard. Department of Health na kaalerto na. Pangunahing balita. Pamilya ng drug war victims nagtipon sa Palm Sunday, humirit ng hustisya. Pangunahing balita. Overseas voting para sa May 12 midterm elections, sinimula na ng COMELEC. Pangunahing balita. Mayorya ng mga pamilyang Pinoy, mahirap pa rin ang turing sa sarili ayon sa isang survey. Pangunahing balita. Pamilya ng pinaslang na negosyanteng Chinoy, pumalag sa kaugnayan umano nito sa Pogo. Pangunahing balita. At 2 construction worker patay sa gumuhong construction site sa Laguna. Pangunahing balita. Yan ang pinakamalalaking balitang tinutukan ng DZRH News Center sa Magdamag. Sa ngalan ho ni na Jerry Bahat, Anthony Taberna, kami ho ang inyong makakasama. Tina Nolasco. Ito naman po si Edniel Parrosa. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangunahing balita. Pilipinas, tiniyak ng Philippine Coast Guard ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa kapasidad ng mga barkong babiyahe ngayong mahal na araw. Sa panayam ng DZRH News kay PCG spokespersonal Jerica Frente, sinabi niyang nakikipag-ugnayan na sila sa mga shipping company na magbenta na lamang ng tickets na angkop sa passenger capacity. Ito para maiwasan ng overloading at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Bukod pa rito, siniguro rin ni Rica Frente na bago pa man sumakay ng barko, mano-manong binibilang ng mga tauhan ng Coast Guard ang mga sakay. Bago pa man umakyat din yung mga pasahero natin, pag ganitong mga panahon ay may mga tao po tayo doon sa may pantalan mismo na nagbibilang ng mga pasahero bago umakyat ang mga pasahero sa barko. Samantala, itinaas na sa Code White Alert ang lahat ng ospital at health facilities ng Department of Health bilang paghahanda sa anumang emergency ngayong Semana Santa. Ayon sa DOH, ang naturang alert status ay epektibo mula kahapon po yan, April 13 hanggang April 20. Ang lahat ng medical personnel, partikular na ang mga nakatalaga sa emergency rooms at critical care units, ay mananatiling naka-standby para sa posibleng pagdagsa ng mga pasyente dahil sa aksidente, injuries o heat-related illnesses. Layon ng hakbang na ito na matiyak ang kahandaan ng mga health facilities at personnel na rumesponde sa posibleng health emergencies ngayong Holy Week. Pinaalalahanan naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na maging maingat lalo na sa matinding init ng panahon na maaaring maging banta sa kalusugan. Tinatayang aabot naman sa 3 milyong mga pasahero ang dadagsa sa mga pantalan at sa Ninoy Aquino International Airport ngayong pagsisimula ng inaasahang Holy Week Exodus. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, inaasahang papalo sa 1.73 milyon ng mga pasahero ang maglalabas-masok sa iba't ibang mga port sa bansa mula ngayong araw hanggang sa Abril 20. Ito ay mas mataas ng 3.5% kumpara sa 1.67 million na naitala noong nakaraang taon. Ang top 5 ports na inaasahang dadagsain na pinakamaraming mga biyahero ngayong peak season ay ang Port Management Offices sa Batangas, Mindoro, Panay Guimaras, Negros Oriental, Siquijor at sa Bohol. Samantala, inaasahan naman ng NAIA ang pagdagsa ng higit sa 1.18 million ng mga pasahero hanggang sa Abril 20. Tinatayang abot sa 150,000 na mga pasahero araw-araw ang dadagsa sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong Semana Santa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, magiging katuwang nila ang San Miguel Corporation at Manila International Airport Authority sa pagmonitor ng operasyon ng tinaguriang main gateway ng bansa. Sinabi ni Dizon na mayroon na ring mga karagdagang personnel sa mga check-in counters ng NAIA para pangasiwaan ang mahabang pila.
Inaayos na rin anya ang mga palikuran dito para matiyak ang kalinisan at availability ng mga ito sa harap ng pagdagsa ng mga biyahero. Sama-samang ginunita ng mga kaanak ng drug war victims ang Palm Sunday o itong linggo ng palaspas kahapon sa Arnold Johnson Kalinga Foundation sa Santa Cruz, Maynila. Ay kay Father Flavie Villanueva, presidente ng AJ Kalinga Foundation, ang Semana Santa ay tanda rin ng panibagong simula para sa mga naulilang pamilya. Ang tanging hangad umano nitong mga biktima ay ang makulong at mapanagot daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git ni Villanueva, ang Palm Sunday Gathering ay isa sa mga pinakamalalaking pagtitipon ng mga pamilya na mga biktima umano ng Duterte drug war. Bagamat pumasok na ang Holy Week, nananatiling mataas ito ang presyo ng karneng baboy sa mga pamilihan sa kabila ng ipinatutupad na maximum suggested retail price na 360 pesos kada kilo sa pork shoulder at 380 pesos naman ang kada kilo sa pork belly. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing at Consumer Affairs ng Department of Agriculture, mataas pa rin ng hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo ng baboy mula sa MSRP. Ginawa nito ang pahayag matapos ang ginawang market monitoring inspection ng ahensya kasama ang DTI. Layon-anya nito na matiyak na sumusunod ang mga vendor sa itinakdang MSRP. Kasabay nito, muling hinikayat ng DA ang mga retailer na iayon sa guidelines ng gobyerno ang presyo ng kanilang paninda dahil bumaba na rin anya ang gasto sa delivery ng mga produkto. Pangunahing balita. Puntahan natin ang sitwasyon dyan sa Caloocan City sapagkat may hilera din dyan partner ng mga bus terminal. Parang sa Cubao din dyan. At syempre, naroon pa rin nakatutok ating kasamahan si RH number 23, Edwin Duque. Magandang umaga, Edwin. Edel, Miss Tina, kausap ko ngayon ang head ng dispatcher ng Caloocan Victory Liner, Ginong Mel Lopez. Pero naman itong nasa 70 aircon bus terminal na biyaheng Cagayan, Baguio, Olongapo, Iba, Santa Maria, San Fernando at Tugigaraw ang may mga reservation na, may mga nagpa-reserve na. Kaya tiniyak nila na sapat yung bus at kung sakaling mapupuno at punuan na bago yung araw ng Merkules, meron pa rin silang mga extra trip na idadagdag na support naman galing sa ibang terminal ng Metro Manila. Ay dito ay ngayon pa lang ay dagsana yung mga tao, pero inaasahan natin na ngayong araw ng Merkules na tanghali hanggang madaling araw yan ay pinaka last at dadagsa pauwi ng bahagi ng Northern Luzon. Bawal din yung magdala ng maraming gamit, pero kung may mga alagang hayop naman, may mga permit silang ibibigay para makasakay. At kung walang permit, ay pinagbabawal. Hindi nila pinagbabawal ang mga driver na papasok na kahit amoy alak lang, ay hindi sila pwedeng pagmanehuin dahil sabi nga, nakasalalay sa kanilang damay ang buhay ng mga kababayan nating pasahero, lalo na ngayong uuwi at mahababang biyahe. Sabi dito kailangan ng mahabang pasensya dahil nasahan na ng kaba ng North Luzon Expressway ay babaga yung bigat ng daloy ng trapiko, lalo na sa ganitong Holy Week. Sa ngayon ay nakatasig dito ang LTO, ang LTFRB na siyang nakabantay rin sa bawat terminal dahil tinitingnan din nila kung nararapat pa ba yung mga gulong, yung preno, yung mga signal light, daylight, mga headlight, at kung may mga paglabag, agad-agad sinisita ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ngayon ay itong kaban ng North Luzon Expressway ay maluwag pa naman yung daloy ng trapiko, pero bahagyang yung nagsipag-uwian na nung araw na Sabado na pauwi naman ng Metro Manila, bahagyang mabigat ang daloy ng trapiko papasok ng Balintawak, pero ipapasok ng NLEX galing na Metro Manila
ay maluwag pa sa mga oras na ito. Edwin, Ating update, wala pa rin. kanina galing tayo sa PTEX, fully book yung ilang biyahe pa Bicol, bagamat mayroon pa rin syempreng special permit for walk-ins, partner, di ba? Ganoon naman dun sa Maynila naman, sa may Florida bus, yung ilang biyahe ng hapon, Patuwig-Araw, ang fully booked na online, ha? Ibig sabihin, pwede pa rin tumanggap ng walk-in. Diyan may binabanggit ka, ano, na ready pa rin ng Victory bus sa Caloocan, tumanggap ng mga walk-in at mag-deploy ng additional units. Pero ano-anong biyahe ulit yung mga punuan na doon sa kanilang initial na booking schedule, Edwin? Ang halos sa punuan na rito, itong biyaheng Baguio at Tugigaraw. Ayun. Yan. Itong Olonga po, medyo malapit-lapit. Yung dalawang yan, Edel, ang sinasabing yung online na reservation, marami-rami na. At kung sakaling hindi nakakayanin doon sa mga reservation, yung mga sasakay, yung mga walang reservation, anytime daw ay may mga dadagdag silang mga extra trip na support naman ang galing ng ibang terminal. Pero naman dito isang terminal para mga ordinary bus, yan naman na biyaheng Bulacan. Ayan, yan na wala naman problema dahil malapit lang at makaresponde naman yung ibang mga terminal na galing dito sa Metro Manila kung sakaling matrap. Ang matagal dito, maposibleng matagal at pagbiyahe, itong malalayo, itong pinanggit ko nga, itong Cagayan, Baguio, Olongapo, Iba, Santa Cruz, San Fernando, at Tugi-Igaraw. Edwin, klaruhin ko lang, no, may nabanggit ka kanina, may limitasyon sa pagdadala ng bagahe, tama ba? Hanggat maaari, ay dito kay Ginoong Mel Lopez, iwasan yung pagdadala ng marami. Para yun tama lang, no? Pero yung lalo na yung pagdadala ng mga matulis na bagay, baril, yung mga lahat pinagbabawal, hanggat ay talagang mahigpit yung mga terminal ngayon dahil yung ating kapulisan, ang Caloocan na Police at Northern Police District ay nakantabay rin sa bawat terminal ngayon dahil katuwang sila doon sa pagbabantay sa pagpapatupad ng pinagbabawal dito sa mga bus terminal. Anong oras ang last trip dyan, Edwin? Ang last trip dito hanggang madaling alas 12, pero 10 o'clock, yung mahuling pasero, sinasakay pa yan. So, uubusin nila yung hanggang 10 o'clock na dumating. So, posible na abot minsan yan ng alauna, alas 2 ng madaling araw. Pero tuloy, yung iba naman, yung natutulog na rito sa terminal, natin ng alas 3 o alas 4, first trip, saka naman sila ibibiyahe patungo ng bahagi ng Northern Luzon. Alright. Maraming salamat, Edwin. Ayan. Okay, malapit rin dito sa mga terminal sa Caloocan, RS-23, Edwin itong kinagulat. Dadi sa Rizzo na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pabalik tayo sa mga pangunahing balita, 7:17 ng umaga. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. TGP Party Talino ang galing ng Pinoy. TGP Party Pagsusulong ng murang gamot. TGP Party List yan. Pangangalagi sa kalikasan at kalusugan. TGP Party List yan. Suporta sa mga kabataan. TGP Party List yan. Sa halalan, ang party list ko, number 23 sa balota. TGP Party List. Iboto TGP Party List, number 23 sa balota. This political advertisement is paid for and by TGP Party List, Barangay Commonwealth, Quezon City. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Pero mga pangunahing balita at kami ang inyong kasama hanggang alas 8 ng umaga. Tita Nolasco po. Ito naman si Edniel Parrosa. Sa detalye ng ating mga balita, nagpasaklolo na rin si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito Sr. sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang alegasyong siya at ang kanyang pamilya umano ang utak sa tangkang assassination laban sa isang diskwalipikadong kandidato sa pagkakongresista ng Bulacan 6th District at ang kampo nito. Sa liham ng mambabatas kay NBI Director Judge Jaime Santiago, tinukoy ni Pleito ang malisyosong post sa Facebook account ni Jad Racal for Congressman Movement na nauugnay sa kanya ukol sa tangkang pagpatay at pananakot sa kanya. Sa naturang post, misulang na sa isang media press conference ang isang abogado at partikular na inakusahan si Pleito at anak nito ukol sa umano'y assassination. Una nang sumulat si Pleito sa Department of Justice para imbestigahan ang alegasyon laban sa kanya at pinabulaanan ang nasabing akusasyon. Nais na Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawing gabay ang kanyang malawak na karanasan bilang local official sa pagbalangkas ng mga batas na mapakikinabangan ng publiko. Ayon kay Tolentino, ginagamit niya ang kanyang perspektiba bilang dating local official para bigyang solusyon ang mga isyu gaya sa kalusugan, kabuhayan, trapiko at pagandaan ang mga sakuna. Higit niya, malaki ang papel ng kanyang mga karanasan bilang dating alkalde ng Tagaytay at pinuno ng MMDA para magsulong ng mga batas na tutugon sa mga nabanggit na isyu ng bansa. Magugunitang tumulong si Tolentino sa pagtulak sa panukalang nagtatakda ng automatic income classification para sa mga LGU. Inilunsad din niya ang kanyang programang Smart Traffic Light Signaling System sa Dumaguete City, Naga City, Roa City, Cavite at Laguna bilang bahagi ng mga advokasya para sa modernong solusyon sa trapiko. Pangunahing balita. Puntahan naman natin itong pinakamalinis, partner. Totoo? Na terminal ng bus sa Quezon City. Oh, hindi ko alam yan ha. Sige nga. Punta natin paano naging super linis. Bakit? Super lines. Super lines pala. Mali. Mali. Akala ko super linis.
Nandyan sa Superlines Bus Terminal sa Quezon City, si Val Gonzales. RH number 5, Val, kumusta dyan? Naging conscious tuloy ako rito sa pagkakaayos nitong aking eye delay, itong aking bagi. Dahil sa sinabi niyong Super linis. super linis. Super linis kasi super yan linis. eh. Oo. Oo. Ito, kinukuha ko itong aking mikropono. Ayan. Oo. Dahil nandito nga tayo sa terminal mismo, sa loob ng terminal mismo ng Superlines na isa dun sa mayroong pinakamalayong biyaheng bus station dito sa kahabaan ng EDSA, dito sa Cubao, Quezon City. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, Edgel at Ate Tina, ay nandito yung pila ng mga naghihintay na mga pasahero ng bus na biyaheng Bicol Region at ilan pang mga lugar dyan sa Southern Tagalog Region. Ito yung mga nakapila, pero bakit itong bus na nandito sa aming harapan alas 9 pa yung alis nito? Ito, may isang bus dito kasi alas 9 pa yung alis nito. Yung mga destinasyon ay papunta ng Daet, may alas 4:30 sila. Yung iba pang galing ng Daet, actually 4 na Daet magkakasunod na biyahe na patungo ng Camarines Sur sa Bicol Region ay hanggang alas 6 ng umaga. Huling umalis kanina yung alas 6, patungo naman ito ng bayan ng Tabas, at ang susunod dito yung Pambuhan. Yan pa rin sa bahagi ng Bicol Region, susundan ng alas 11:30 na puro biyaheng Daet yung mga lugar. Meron din mga bus na bumiyahe na rin kanina papunta naman ng Bundok Peninsula, partikular na dyan sa mga bayan ng Aurora, Mulanay, Unisan, San Andres at ilan pang mga lugar dyan sa may Bundok Peninsula. At maging sa Albay ay meron din mga biyahe patungo ng Naga at patungo ng Balatan, Legazpi. Yung ating mga kababayan medyo samantalay na ninyo dahil may natitira pang ilang mga islat. Meron pang natitirang mga islat patungo naman na kung ikay magbubuk doon sa kanilang online, meron pang natitirang mga islat, pero dito sa kanilang ticketing booth dito sa Cubao medyo sarado pa dahil magaga. Alas 8 pa lamang ng umaga ay sarado pa sa mga oras nito, kaya makikita mo itong mga pila nito. Eto, lalapitan ko lang itong ilan sa mga pasahero dito. Opo. Ay, magandang umaga po. Like po tayo sa Desiree, sir. Ma'am, saan po punta po ninyo? Sa Daet po. Daet? Kayo po ba'y may ticket na? Wala po po. Wala kang ticket? Oo, sarap. Sorry lang po kasi sir at fully book na ang mga aircon. Pagka ordinary, doon na sa bus magbabayad? Opo, dito po sa nakapapila na po binabayaran. Sa pila na binabayaran. Hindi na kailangan bumili pa ng ticket? Opo, yun mismo pong konduktor na ang nagbibigay po sa amin. Mukhang marami yata po kayong mga dala-dala. Marami po kasi po kami umuwi ay December. Naglawas po yung 2 anak namin, kaya po naging Holy Week na po yung uwi na. Ayun, ibig sabihin, hindi kayo nakauwi ng Disyembre, gano'n ba? Opo, hindi. Kaya ngayon, sasamantalay na. Dalawa lang po kayo ni Sir? Opo, kami po mag-asawa. Mag-asawa lang. Oo, talagang pati yata yung pinalaruran nyo nung Christmas party. Mga rapol. Andiyan pa. Po, meron pong katabi lang po kami na pinabantay lang po yung dala nila. Pinabantay lang. Gaano ba kalayo o ilang oras ang biyahe? Mula rito, papunta ng Daet? Ano po, mga 9 or 10. Depende po kung traffic. Yung na oras? Opo. Wala nang trabaho ngayon, sir, dito? Wala nang trabaho? Meron po, sir, kaya nagawin na kami. Hanggang Merkulis pa sana kami nagawin na kami more. Ayun. Baka pagdating ng Merkulis, wala na masakyan. Ang balik nito ay sa Lunes na uli. Oo, Lunes na uli. Isa lamang dun sa mga pila rito. Yes, Edgel. Yung Superlinis, yung Superlines pala, hindi lang pala malinis, meron din silang mga provincial pang bus na ordinary. Correct. Hindi puro aircon. Ordinary pa. Alam mo, yung katulad naming mga probinsyano, siyempre, nagtitipid kami. Lalo na kaming mga Ilocano. Ay, kaya kami sanay dun sa mga mainit na yan walang problema. Pag tumatakbo na yung bus, malamig na yun sa loob. Correct.
Malamig na, ano po? Kaya walang problema kung ordinary bus dahil masarap ng bumiyahe at ramdam mo yung simoy ng hangin na galing ng probinsya. Oo, wag lang matatraffic sa daan, di ba? Yung AUX bus naman na aming dinatnan, maging yung DLTV bus dito sa may bahagi ng EDSA Camyas, abay ganon din yung sitwasyon. Ilan na lamang kung kayo po ay umaasa doon sa online ticketing system po nila, ang makikita po ninyo ay wala na halos bakante ngayong mga araw na ito hanggang sa araw ng Huwebes. Pero kapag kayo pumunta mismo doon sa kanilang terminal, meron pang mga chance passenger na maring mabigyan ng pagkakataong makasakay dahil nagdagdag pa rin sila ng kanilang unit patungo sa iba't ibang mga lugar sa bahagi ng Southern Luzon, maging sa Visayas hanggang sa Zamboanga City. Yun yung biyahe ng AUX bus na nasa bahagi pa rin ng EDSA dito sa Camyas, sa Quezon City. Importante yan Importante yung mabigyang diin na kapag nagtingin ka ng online booking, talagang hanggang Wednesday o Thursday pa nga fully book na. Fully Pero book. May chance passenger pa rin. Hindi lang talaga, at saka hindi lang chance passenger, Val, dahil may mga binigyan ng special permit. Ibig sabihin, mayroon talaga nakalaang units for walk-in. Correct, oo. Yun yung mga bus, mga standby bus na anytime ay maring i-dispatch dahil nasa compound lamang yan ng iba't ibang mga terminal ng mga bus na maring gamitin para maghatid ng ating mga kababayan. Baka kasi makapang-akit, Edgel, tama yung binabanggit mo. Baka kasi makapang-akit na yung ibang ating mga kababayan, tangkilikin yung mga kolorum. Maraming mga nagkita ng kolorum. Sabihin, fully book na pala kaya magandang malinaw yan. Correct, kaya magtungo lamang kayo kung nakikita ninyo na sa online ticketing system nila ay wala nang bakante. Magtungo kayo doon sa yung kanilang mga terminal at doon ay maaari pa kayong makasakay at umabol sa biyahe patungo sa iba't ibang mga probinsya ngayong Semana Santa. Yan yung pinakahuling kaganapan. Ang magkabilang bahagi ng EDSA dito sa Cubao, Quezon City ay napakalinis, mabilis na tumatakbo yung mga sasakyan dahil bukod dun sa mga assistance desk na inilatag ng Philippine National Police, particular ng Quezon City Police District, abay nandiyan pa rin yung sapat na bilang ng mga tauhan ng MMDA at ang Quezon City Traffic and Transport Management Division na umaalalay sa ating mga motorista. Mula rito sa Cubao, Quezon City, ako si Val Gonzales, DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Val. 7:31 ng umaga. This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Anthony Taberna, 2x2. Ay, nakabreak na ho at bumiyahe na. Ito ang ating mga kumbatsero. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna. Pagpasensyahan nyo pa rin, kami ang inyong kasama hanggang alas 8. Tina Nolasco po. Ito naman si Edniel Parrosa. Okay, sounds good. 7:38 ng umaga. Kanina ho, inikot ng ating mga RH reporters itong mga iba't ibang mga terminal dito sa Kamay Nilaan. Gustahin natin itong sitwasyon pa rin sa Metro Manila. Kasama natin ang Direktor ng Traffic Enforcement Group ng MMDA, si Attorney Victor Nunez. Attorney Vic, welcome ho ulit sa DZRH. Good morning. Good morning, Attorney Vic. Good morning po at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay.
Opo, sir, nung Friday magkakasama tayong nag-inspection diyan sa sa Araneta sa EDSA Cubao sa Quezon City at check natin yung hindi lang yung roadworthiness partner kundi maging yung kalagayan din ng mga driver at mga dispatcher, mga konduktor. Sir, hingin lang kami ng update. Kumusta yung monitoring ng MMDA, sir, in general sa buong Metro Manila ngayong Holy Monday na ito ng Semana Santa? Yes po. I just want to inform you po, Sir Edmel, that nung Friday, nung nag-ikot tayo at nag-conduct rin ho tayo ng random testing sa mga drivers ng mga provincial buses na pinuntahan natin. Out of more than 50 drivers na na-test, wala hong nag-positive kahit isa. So at least magandang balita ho yun na wala ho tayong nag-positive na drivers ngayon dun sa mga napuntahan nating bus terminal. Ilang Ilang terminal ito, Attorney Vic? Mahigit 50 po na drivers yung na-test natin. Higit 50 sa dalawang terminal? Yes. At least, diba? Walang nag-positive. Kasi kasama partner ang PIDEA at PNP. Doon sa nag-drug test. Sa yung PIDEA, opo. May mga chemisto yung PIDEA doon sa terminals nung tayo pumunta doon. At patuloy pa rin ang ating pagmumonitor at so far so good naman po at by April 16, 17 at April 21 kung saan ito ang inaasahang dagsa ng maraming tao at magkakaroon din kami ng no absent no day off policy sa araw na yan kasi we're having a full deployment ang MMDA sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. So we will be deploying 2,542 traffic personnel including yung kasama ho natin sa Road Emergency Group, mga medics at yung ating MPCG na mag-a-assist din ho sa mga pasahero natin sa malalaking terminal dito sa buong Kalakhang, Maynila. So yung binabagit mo ring mga petsa, ito rin yung mga dates na temporarily papayagan yung mga provincial bus na pumasok dito sa EDSA. Tama ho ba? Tama ho. Simula ho ng 16 to 20, 24/7 ho, pwede ho silang pumasok dito sa kahabaan ng EDSA. Basta yung galing ho ng north na mga provincial buses, dapat ang endpoint nila ay Cubao. At yung galing naman ho sa south, ang endpoint ho nila ay PITX. So bawal pa rin silang mag-traverse yung north to south. Hanggang Cubao lang talaga at hanggang Pasay. Yun ang limit. Yes po. Attorney Vic, sakali po sa mga susunod nyo pang inspection, may mga matuklasan kayo, may mag-positive na mga bus driver or meron pa kayong mga inspect na mga violation dyan sa mga terminal o mismong mga bus, ano po yung mga sanction na ibibigay o ipapataw sa mga lalabag? Well, outright po kapag na-inspect ang halimbawa pudpud yung mga gulong, walang lisensya yung driver, hindi na ho yan dapat magbiyahe. At kung mag-positive naman ho, subject naman ho yan sa confirmatory, outright din ho yan, hindi na rin papabiyahin yung driver na nag-positive sa drug test. And even it is still a subject for a confirmatory test. So, automatic, hindi na pwede. Ito ba, within the period lang o depende sa bus company? Kung sususpindihin na talaga tong bus driver na ito na nag-positive or may violation? Yes po, actually halos lahat naman ng polisiya ng ating mga bus companies kapag may nag-positive talaga outright, may suspension na ipinapataw sa kanilang mga drivers. So, kaya lang sir, actually, patuloy rin silang nagkakandak ng mga random testing even if not peak season. Yun nga itatanong ko sana susunod kasi baka mamaya isipin ng mga driver natin tapos na yung drug test, tapos doon lang sa dalawang terminal. Ngayon pa ba tayo sir na kasado ng mga random drug test sa iba't iba pang terminal? Yes po, ngayon po mag-ikot din ho kami. Kasama rin ho natin ngayon later
si Secretary Vince Dizon. Mag-ikot din ho kami sa iba pang terminals, especially dyan sa PITX. Mga land Make port. sure na maayos po ang pagbiyahe ng ating mga pasahero at ligtas ang ating mga public utility vehicles na lalabas at pupunta sa iba't ibang mga probinsya. Ayos din to si Secretary Vince kasi last week Attorney Vic sa airport Ngayon land port naman together with the MMDA ang iikutin ninyo. Yes po. Tama po yun. Mamaya-maya lamang kami pupunta sa PITX kasama ang of course ang kapulisan natin, PNP, and of course DOTR Secretary Vince Dizon. Alright. So, kumusta yung partner, yung monitoring nila attorney ng MMDA doon sa dagsa ng mga pasahero sa mga terminal considering na sabi ni Attorney Artes last week ay Saturday and Sunday pa lamang hanggang kahapon baka dagsana. Dagsana at samantalahin ng mga kababayan natin. Actually po, sa monitoring namin, simula Friday, medyo marami na ho yung lumabas. Also nung weekends, Saturday and Sunday. But we are looking at itong 15 and 16, ito yung pinaka-peak na sa tingin namin talagang mas maraming tao na lalabas at pupunta sa iba't ibang provincial bus terminals, mga pantalatnan at airports. Kanina kausap namin yung mga RH reporters namin, isa doon sa mga binibigyang linaw, attorney, at para sa kapakinabangan ng publiko, yung salitang fully book. Kasi kapag fully book na, ibig sabihin, yan ay puno na yung schedule nila online. Pero, hindi ibig sabihin na kapag nagpunta sila ng walk-in, wala na silang masasakyan. Ang pangamba kasi rito, attorney, baka sa Colorum sila magpunta magsisakayan. Kamusta ho yung yung efforts sa MMDA para pigilan itong mga Colorum na biyahe na ito? Yes po, since last week, nag-utos na po ang ating buting chairman, si Chairman Don Artes, na mag-conduct ng mga anti-colorum operations, lalong-lalo na dun sa mga lugar. Diyan po sa Cubao, marami din ho dyan sa mga likod ng terminals. May mga barker at may mga nagtatawag sila na yung mga walang ticket sa mga malalaking terminal pinapadivert nila doon sa mga colorum. So, alam naman na ho natin yan at marami na rin ho kaming nahuli since last week. And patuloy pa rin ho kaming magkakandak ng mga anti-colorum operation kasi napakadelikado ho niyan. Wala ho yung insurance kung ano mga aksidente o sakuna na madanas ang ating mga pasahero at minsan ho mas mahal pa ang singil ng mga colorum na ito kaysa sa mga bus. Tatagayin ka pa, gaano karami na yan, attorney, yung mga nasusukol na MMDA? Na colorum. Aga last week lang. I'll get back to you. Kausap ko rin kanina si SOG head namin, si Gab, at tuloy-tuloy naman ho yung kanilang pag-operate. Although yung deputy niya ang nag-lead ngayon sa mga operations because he's still undergoing yung training. Mentoring, mentorship. Attorney Vic, kayo po ba pagka nag-i-inspection, kasama po sa ini-inspection nyo ay yung mga pinapalabas, di ba ang mga bus na yan, partner, ay may mga TV. Ayun. At alam natin yung mga pinalalabas sa mga shows. Kasama po ba yon sa minomonitor o binabantayan din ng MMDA lalo't may mga sakay na bata no? Tsaka attorney, Holy Week ngayon yung mga bus. Yes po, lahat naman ho yan under the close and strict supervision ng ating mga ang ahensya, LTO, HPG, MMDA, DOTR, LTFRB, kasi talagang ang main priority natin ay yung ligtas at maayos na pagbiyahe ng ating mga kababayan patungo sa iba't ibang probinsya. So, since last week naman nakataas na yung ating alert level. So, yan po ay minomonitor, even yung SLEX and LEX they're already closely monitoring since last week naman yung volume ng vehicles na dumadaan sa mga expressways. Alright, at maganda rito sir, yung binagit mo kanina na so far so good, at sana hanggang sa dulo, hanggang sa pagbalik natin mga kababayan dito sa Metro Manila next week, paratag ang kanilang biyahe at maayos ang ating kakalsadahan. Thank you, attorney. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Makikibalita ulit kami. Good morning. Good morning, sir. Sa MMDA, ang Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA, si Attorney Victor Nunez. 7:48 ng umaga.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag Eto, yung nabiha. meron daw partner na magandang aktres na may bagong karelasyon. Bagong jowa. Bagong jowa. Sana all. Hindi man daw kasing gwapo ng kanyang ex, pero super yaman at anak daw ng may-ari ng isang supermarket. Aba. Grabe naman mag-lead to si Tita Molly. Napintasol pa nga naikumpara pa nga itsura sa dating sa ex. Eto na, alamin natin sino kaya ito. Tita Morley, ichika mo naman sino kaya itong actress na ito. Good morning, Tita. Yes! Magandang morning, Papa Ed niya. At dyan sa karibal kong si Tina. may galit talaga. May karibal? Hindi ko alam yan ha. May karibal ka pala dito ha. May karibal ako dyan. Anyway, nakakaloka si super mega nakakabaliw ang isang magandang actress na nagkaroon na rin ng mga guwapong aktor na jowa. Dahil this time, ang jowa niya ay nget paluo, medyo hindi kagandahang lalaki. Ayan. Pero super mega yaman. Dahil sa kayamanan nito, one time daw ay medyo nakaramdam ng sakit ng katawan itong si actress o ulo. Chopper agad ang naghatid sa ospital. O di ba? Ganun kayaman ang naturang non-showbiz na maradalas din na nandiligaw sa mga artista. Kaya lang hindi siya magustuhan dahil medyo hindi nga kagandahang lalaki. Pero si actress, dahil mahilig sa datong. Uy. Oh, di ba? Okay sa kanya. Walang problema. Ganon? Yes. Mahirap ba to si actress? Bakit naman gusto ng datong? Mahilig na talaga siya sa datong. Uy, ganon. Hindi naman siya kahirapan. Pero dati siyang mahirap nung hindi pa siya nag-aartista. Pero nung nag-artista na siya, yaman-yamanan na siya. Oo. Ang naturang actress. Ang naturang actress na bida sa ating sino daw? Sino? Ang daw ay si actress. Naku, ang ikli lang ng pangalan nito. Oo. Ang ikli lang ng pangalan nito na kapag nag-aaway ang mga bata, sasabihin, debuti nga. Yan ang yun. Magaling ba umakting? Abay, mahusay. Mahusay. Award-winning at tatak. Yan, get nyo na sigurado yan. May kilalang linya? Ay, oo. Magkaribal nga kayo. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Lunes Santo, nagchichismisan tayo. Thank you, Tita Morley. Mayorya o 52% ng mga pamilyang Pilipino ay tinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Yan ang lumitaw sa pinakahuling survey ng social weather stations mula March 15 hanggang 20. Mas mataas ito kumpara sa 51% na nagsabing mahirap sila noong Pebrero at 50% naman nitong Enero ngayong taon. Samantala, 36% ng mga Pinoy ay nagsabing hindi sila mahirap at 12% nagsabing sila ay nasa pagitan ng mahirap at hindi mahirap. Samantala, nagsimula ng bumoto ang ilang registered overseas Filipino voters kahapon para po yan sa halalan ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang mga unang pumasok na boto ay mula sa registered Pinoy voters sa New Zealand. Ang mga OFW ay maaaring bumoto via internet voting na bukas 24/7 at manual voting o sa pamamagitan ng pagpunta sa Philippine Embassy o sa consulates.
consulates. Sinabi ni Garcia na sa 1.23 milyong botanteng Pinoy sa ibang bansa, tanging 48,000 pa lamang ang nag-enroll sa pre-voting enrollment system para sa May 2025 election. Paalala ng COMELEC, maaari pa ring mag-sign up sa pre-enrollment of online voting ang mga rehistradong botanteng nasa abroad hanggang Mayo 7. Ang online voting ay opisyal na binuksan alas 8 ng umaga kahapon oras sa Pilipinas at nakatakdang isara sa May 12 alas 7 ng gabi. Patay ang dalawang construction worker matapos gumuho ang kanilang itinatayong gusali sa bahagi ng Santa Rosa Tagaytay Road, sakop ito ng Santo Domingo sa may Santa Rosa City, Laguna. Kinilala mga biktimang sina Sosimo Llanto Jr. at Ramon Bermas. Batay sa report, nangyaring insidente dakong alas 10 ng umaga sa isang itinatayong mall sa lugar kahapon. Alas 3 na ng hapon nang ma-recover ang mga labi ng unang biktima, habang 4 p.m. naman itong pangalawa. Isinugod pa sa community hospital ang mga ito pero idineklara ring dead on arrival. Itinanggi naman ng pamilya ng dinukot at pinaslang na Filipino-Chinese businessman na may kinalaman sa Pogo ang krimen. Tinawag ni Attorney Jose Christopher Kit Belmonte, legal counsel ng pamilya, na walang basihan at misleading ang inilulutang na sangkot ang negosyante sa Pogo. Ayon kay Attorney Belmonte, kinontra ng mga anak ng pinaslang na Chinoy ang report ng PNP na posibleng sangkot sa Pogo transaction ang kanilang ama dahil una, wala silang anumang property na pinaparentahan sa Bulacan tulad ng napabalita. Git pa ni Attorney Belmonte, ang biktima ay isang lehitimong negosyante at isang iginagalang na businessman sa Filipino-Chinese community at kilala sa kanyang charitable work. Pangunahing balita. Yan ako ang kabuuan ng pangunahing balita ngayong 14 ng Abril taong 2025. Sa ngalan ho ni Nakatunying at Ka Jerry, kami inyong nakasama. Tina Nolasco po. Ito naman si Edniel Parrosa. Maraming salamat po sa mga tumutok. Oras, alas 8 en punto ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away